It was a nice afternoon when it was accidentally ruined nang mapahiyaw si Abby sa gulat. Ang kape niyang nahakap, bigla na lamang lumipad sa eres sa mga sandaling yon. Bumisita ang galit sa sistema niya bago binalingan ng muntikan ng makabangga sa kanya. Galit niyang hinampas ang harapan ng sasakyan at sumigaw, "Gago! Lumabas ka dyan!" Walang sumagot sa kanya, ni hindi rin siya binabaan ng bintana. Kaya wala siya sa modong umikot, sabay hampas ng bintana ng driver. "Ibaba mo yung bintana at kausapin mo ako, gago ka!" Naghihisterya niyang sigaw. Maya-maya na may binaba ng kung sino man ang bintana. Tila nasilaw naman din si Abby nang makita niyang gwapo ang nasa loob ng sasakyan. Ngunit, hindi niya maiwasan ang katotohanang muntika na siyang mabangga nito. "Mawalang galang na ho ah. Alam niyo naman sigurong walk sign nyo nasa lights, di ba? At sa halata namang pedestrian lane to. Bobo ba kayo? At hindi kayo makaintindi? At di magawang tumigil?" Nagngangalit niyang sabi sa binata. Tumaas ang kilay ng binata sa katipid siyang initian. "Nagmamadali ako eh. Di ko nakita. Ni hindi ko sinadya." Ako rin naman. Ano, ikaw lang tao rito? Hello? Baka nakakalimutan mo muntikan ka na makabangga. "Look, di ko sinasadya, okay? Okay? Here." Nag-abot ito na 1,000 sa kanya. Napaawang naman ang labi niya at mas lalo siyang nainis. Walang pasabi niyang pinasok ang kamay sa bintana at hinawakan sa kwelyo ang lalaki. Nagulat ito, ngunit mas matindi ang galit ni Abby sa mga sandaling yon. "Walang pera ang makakabayad sa buhay na muntikan mo na mabangga. Punyeta ka. Tandaan mo yan ah. Sa oras na magtagpo ulit ang landas natin, hindi kita uurungan, pang ina ka." May diin na sabi ng dalaga, bago pinakawala ng kwelyo nito. Agad namang umayos ng tayo si Abby. Saka, pinitik ang buhok sa ere dahil sa pagkairita. Wala na siyang ibang ginawa kundi ang umalis na lamang. Ayaw niyang mainis palalo. Habang ang binata naman, na kinwelyuhan niya, hindi pa rin makapaniwala sa ginawa ng dalaga. Masaya sana siya dahil ilang libro niya ang pinirmahan niya at nalalapit na rin ang pag-release nito para sa masa. Ngunit bigla na lang nawala ang definisyon ng kasiyahan niya dahil sa lalaking yon. Kwapo nga, careless driver naman. Usal niya sa sarili kinagabihan matapos siyang maligo. Hindi pa nga niya nahahanap ang kanyang stepsister simula nang mawala ito. Muntikan pa siyang mawala dahil kanina. Wala pa ring updates ang investigation team na kinuha niya para hanapin ang kapatid niya. Ilang taon na nakakalipas na mawala ito. Ilang flyers na rin. Ang paulit-ulit nila ipinaskil sa bawat sulok ng lugar kung saan ito nawala. She believed her sister was kidnapped. Tumunog ang kanyang cellphone sa kalagitnaan ng kanyang pag-iisip. Nakita niya ang chief na pinagkakatiwalaan niya na tumawag, kaya agad niya yung sinagot. "Chief, Miss Flores, wala pa rin kami balita sa ngayon. Mag-iilang taon na po. Di pa rin ba kayo nagsasawang ipahanap ang kapatid niyo? Baka patay na po." Naputol ang sasabihin ng hepe nang bigla siyang magsalita. "Don't you dare. Hindi pa patay si Laurel. No, I told you a lot of times na wala siya. Nakidnap lang siya, tinago sa kung saan, kaya pakiusap. Magbibigay ako ng kahit anong amount ng pera basta lang mahanap ang kapatid ko. It's mine and my parents' last wish." Usal niya. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng chief mula sa kabilang linya. Pang-ilang beses na nilang pinagbigyan ng dalaga. Ngunit wala pa rin talagang update sa kung saan ang pinapahanap nito. The last time Abby saw Laurel was when they attended a field trip. Malapit sila sa isa't isa. Si Laurel ang matanda sa kanya ng 2 taon. If she can remember it right, umihi lang siya nang sabihan siya ni Laurel na lalabas ng ito at doon na lang sa may swing maghihintay. Ngunit na makalabas naman siya'y wala na ito roon. Since then, wala na siyang alam kung nasan ito. At sa mga sandali ring yon, Abby wrote a novel about it. Yon ang naging daan niya para iboses sa lokal ang patungkol sa kanyang kapatid. She loved Laurel so much
and losing her hurt her big time. Ganon kalaki ang epekto sa kanya ng pagkawala nito. Kinabukasan naman, muling bumalik sa publishing company na pinuntahan niya kahapon ang dalaga. Nakapasok na siya sa conference room nang biglang may humabol sa kanyang isang binata. And what she saw next left her in shock. Ikaw? Sabay nilang sigaw ng binata sa isa't isa. Ikaw? Umalingaw-ngaw yon sa kabuuan ng conference room. What are you doing here? Sinusundan mo ba ako? Naiiritang tanong ni Abby rito. Nagtaas naman ito ng kilay sa katinuro ang sarili. Ako? Susundan ka? Manginig ka naman, miss. Munti ka lang mabangga kahapon pero hindi kita sinusundan. Hindi kita type, no? Abay, wag ka ring feeling. Hindi rin kita type. Sigaw ni Abby pabalik sa binata. Saka lang natigil sa alitan ng dalawa. Nang biglang bumungad sa kanilang muka ang makakasama nila sa meeting. Oh, Mr. Ramos. Manghang tanong nito sa binata. Good day to, Miss Flores. Magalang na nagbigay respeto ang binata sa pamamagitan ng pagbaw. Henry na lang po, nakakahiya ang Mr. Ramos ang formal. Napaawang naman ang labi ni Abby sa narinig. Ramos? Henry Ramos? Kilala niyo kung sino si Henry Ramos. Isa itong unknown writer. Pangalan pa lang ang lumilitaw pero hindi ang mukha nito. Hindi niya inaasahang makikita niya sa sandaling ito ang hinahangaan niya ring manunulat. You're Henry Ramos? Tila hindi makapaniwalang tanong ni Abby sa binata. Binalingan naman siya nito at muli itong nagtaas ng kilay. O bakit? May problema ka ba sa pangalan ko, miss? Napalunok si Abby. Wala sa bingo card niya ang makita sa personal ng binata. But seeing him in personal, para siyang nawala ng laway panlunok. Casual clothing lang ang binata. Tila wala sa sarili ang dalaga na tumitig sa kulay asul nitong mga mata. Baka ikaw naman na mahulog sa akin yan, miss. Nabalik siya sa ulirat nang marinig ang sinabi nito. Nakita niya pa kung paano itong umisi na nakakaloko. What? Iritado niyang tanong. Bumalik muli ang pagmamaldita niya sa sandaling yon. Kahit pa man na inaamin niya sa sarili na gwapo ito, ayaw niya pa ring lumaki ang ulo nito. Kapal mo namang sabihin yan, no? Excuse me, hindi kita type. Pinitik agad ni Abby ang kanyang buhok sa ere. Bago tinalikuran si Henry. Saka lumapit sa isang upuan at umupo roon. And ever since the meeting has started, hindi pa rin niya maiwasang taraya ng binata na nakatitig lang sa kanya at may halong pangaasar ang ngisi nito. Gustong-gusto niyang batukan ng lalaki, ngunit ayaw naman niyang mapahiya. Hanggang sa mabilis na lumipas sa mga araw, ang asaran nila nagbunga sa paghingi ng kasal. Miss Flores, Mr. Ramos, kailan na nga ba ang kasal? Yan ang tanong ng host matapos ang kwentuhan patungkol sa kani-kanilang buhay. Ang tanong din na yon ay siyang hinihintay ng madla. Napatawa naman si Abby. Alam niya kung gaano kasabik ang mga nakakakilala sa kanila sa kanilang magiging kasal. Dalawang bigatin at kilalang authors ang magpapakasal. Two hearts united after their first meeting 5 years ago, even their fandom. Sa katunayan, Gretchen, pinagpaplanuhan pa talaga namin yan ngayon. Ayaw naming iras yung kasal kahit pa sabik na naming makasama ang isa't isa. Nakangiti niyang sagot na sinigundahan naman ni Henry ng tango. Narinig naman nila agad ang pagkadismaya ng mga fans. Ngunit mabilis naman ding nag-isip ng isasagot si Abby. But don't you worry guys, ang kasal hindi dapat minamadali. The wedding will happen soon. Baka bago matapos ang taong ito. Ngumiti nang makahulugan si Abby, sabay tingin sa nobyong katabi niya. Napatili naman pagkatapos sa mga fans nila. Matapos yon, tila hindi pa rin makapaniwala ang lalaki habang nakatingin sa kanya nang makarating na sila sa backstage. He was shocked when she announced that the wedding will happen before the year ends. Totoo ba na sinabi mo magpapakasal tayo bago matapos ang taong to?
May ngiti sa labi na tanong ni Henry sa kanya. Lumingon naman si Avi sa binata sabay ngiti. Na maya-maya pa'y tinanguan niya. Yep, I just received some good news eh. Really? Ano naman yun? Well, sinabi sa akin ng hepe na nahanap na raw nila yung kapatid ko. They kept her muna sa isang room sa loob ng pulisya. I told them na may kipagkita ako bukas ng umaga since matatagalan nga tayo ngayong gabi gayong may dadaluhan pa tayong after party. Lumapit naman si Henry kay Avi pagkatapos niyakap niya ito ng mahigpit. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya, Avi. Simula pa simula. Ikaw na yung gusto kong pakasalan. And now, it is a dream come true. Napanguso naman ang dalaga. What can we do though? We love each other to not push the wedding. At salamat din sa pagiging mapagpasensya mo. You waited for me until I found my sister. Anything, Avi, basta ikaw. Masaya sila pareho. Sila lamang dalawang nasa dressing room, kaya nagsalo sila sa isang masuyong halik. Kinabukasan naman, siyang paghahanda ni Avi para pumunta sa police station. Pupuntahan niya ang hepe upang kilalanin na nagpakilalang si Laurel. She's so excited to see her sister again. Pagkarating naman niya sa pulisya, inayos niyang muli ang sarili. Tiningnan niya ang refleksyon niya sa rearview mirror, saka lumabas ng kanyang sasakyan. Magandang araw, Miss Flores. Ngiting bati sa kanya ng ibang pulis. Tinanguan din naman niya ito, saka binati pabalik ang mga ito. Magandang umaga rin sa inyo. Nariyan ba sa loob si Chief? Sumagot ang mga ito gamit ang pagtango. Iginiya siya papasok sa loob ng opisina ng hepe na siyang nakaabang naman sa kanya. Sa harapan nito ay may isang dalagang nakaupo. Batid niya ay nasa mga 30 na ito, just like what she expected na edad ng kanyang kapatid. Laurel? Dahan-dahang lumingon sa kanya ang dalaga. Nang magtama ang kanilang paningin, siya namang pagngiti nito ng marahan. She can't believe she's seeing her sister again. Kaya walang pag-aatubiling nilapitan niya ito sa bayakap ng mahigpit. Ate, matagal na kitang hinahanap, akala ko wala ka na. Lumuluha niyang sabi. Gumanti din naman ng yakap ang dalaga sa kanya. Akala ko rin hindi na ako mahanap pang muli, Avi. I suffered a lot. But now I'm found. Ligtas ako, Avi. Makalipas ang ilang taon, masaya naging flow ng buhay ni Avi. Kasama na si Laurel sa lahat ng mga lakad niya. Maging ang kasal niya matapos ng ilang buwan simula nang makita niya ito kasama ng mga pulis. Tumira din muna si Laurel sa bahay nila mag-asawa. For Avi, gusto niya makasama ang kapatid niya dahil ilang taon din silang hindi nagkita nito. San ka ng mga nakaraang taon, ate? I mean, pasensya na ko ngayon lang kita natanong, ha? Ayaw ko naman kasing biglain ka agad. Dahil kakakita lang natin nung mga nakaraan at baka ayaw mo pa magkwento. Tanong ni Avi habang kumakain sila ng hapunan. Maging ang kanyang asawa na si Henry, nakikinig lang din. Well, nakatakas ako. Good Lord, nabigyan ako ng idea kung paano makatakas nun. And I'm so grateful na hindi ako nahuli nung mga kumukuha ng bata. Nakaramdam ng pagkalungkot si Abby sa sinapit ng kapatid. Hindi niya ma-imagine ang traumang naranasan nito. Ngumiti na lamang ng tipid ng babae. Saka hinaplos ang kamay ng kapatid. Huminga siya ng malalim dahil nararamdaman niya parang may kung anong mabigat sa kanyang dibdib sa mga sandaling yon. Nang matapos sila sa pagkain, napag-usapan na nila magpahinga na. Pagod din ang lahat dahil may kanya-kanya silang trabaho. Laurel also tried writing and so far it was selling too, just like theirs. Nasa kama na ang mag-asawa nang biglang may napagtanto si Henry. Grabe talagang mga sinapit ng kidnap victims, no? I mean, swerte na lang din tayo nakaligtas ang kapatid mo. Biglang sabi nito sabay haplos sa balikat niya. Marahan namang tumango si Avi. Yes, that would be traumatizing for all of them. Nakakalungkot lang isipin kung ano ang nangyari sa mga nakasama ni ate ng mga bata. Nakatakas din kaya sila?
I'm thinking about that too. Knowing Ate Laurel, mabilis siyang mag-isip talaga. Baka yun ang naging paraan niya para makatakas ng maayos nang hindi namamalaya ng mga kidnappers. Baka nga. Ikaw ba? Pag nakidnap ka, anong gagawin mo? Depende, love. Di naman kasi sa lahat ng oras makakatakas tayo na mabilis. Kung nakatali ang kamay at paa natin, sabay may duct tape sa bibig, the chances of escaping is less. Unless kung lahat ng mga bata, natuturuan kung paano i-handle ang ganong sakuna. Love, I was thinking, mag-initiate kaya tayo ng program para makatulong sa ibang tao. Magpatulong din tayo sa mga officials sa area natin. Dapat may magtuturo ng mga survival skills. Kahit ilang taon pwede, bata man o matanda. I just want all of us to be safe. Hindi biro ang kidnapping ngayon. Kanina lamang may nakita ko sa feed ko patungkol sa bagong case ng kidnapping. Hinarap ng babae ang asawa at naghihintay sa opinyon nito. Kalaunan, nagbigay din ito ng sagot. You know what? That's actually a good idea. Kahit mga lalaki rin sasali dapat. Oo, no? Hindi naman kasi porket lalaki, kaya nang ipagtanggol ang sarili palagi. May mga ibang lalaki na kayang ipagtanggol yung sarili nila. Ngunit hindi naman natatama sa panahon. Lalo na kung may dalang sandata yung kalaban. Minsan patalim, minsan naman baril. Tumango si Henry sa sinabi niya. Pero paano ako? Kung ako naman yung nasa ganung sitwasyon. I know you can handle that. What about me? Tutukan kita na matalim pero ibang bagay. Tumaas ang kilay ni Avi. Ano naman? Nagtataka niyang tanong, nakalaunay nakuha niya ang nais itong ipabatid. Nang maramdamang may tumutusok sa bandang tiyan niya. Hoy, ang dugyot mo ah! And the next thing happened. They shared a passionate kiss and made love all through the night. Nang sumapit ang umaga, saka namang naghanda ang dalawa. Pupunta sila sa City Hall upang iparating si Mayor ang plano nilang mag-host ng personal safety and self-defense training. Nagustuhan din naman ng Mayor ang plano nila, kaya hindi nagtagal na aprobahan ito. They invited personnel from the military to teach everyone who's willing to participate. At gaya ng ekspektasyon nila, marami-rami ang sumali sa kanila upang matuto. Marami rin ang nagpabatid ng refleksyon kung bakit kinakailangan matutuhan ng karamihan ang personal safety at self-defense. Mr. and Mrs. Ramos, salamat sa inyong pag-host ng ganitong programa. Ang laking tulong na nito sa komunidad natin, lalong-lalo na sa mga bata. Pasensya na rin sa kapatid mo. Sana maayos na siya. Anang isang ale. Naku, wala po yun. Hindi rin po talaga biro ang kidnapping sa panahon ngayon. Totoo. Salamat din sa kapatid mo at nagbahagi na siya ng kanyang karanasan at kung paano niya natakasan ang sakunang yun. Napatingin si Abby sa kanyang kapatid na ngayon nakikipaglaro sa mga bata. Napapangiti na lamang din siya. Masaya din naman ako natakasan ng kapatid ko yon. Di ko yung nakala makalipas ng ilang taon, makikita ko siyang muli. Knowing nakilala niya pa rin ako, wala nang mas ikasasaya pa yung puso ko. Kinagabihan, nagdiwang sina Abby dahil sa kanilang matagumpay na event. Cheers! Grabe! May iwasan na nga talaga ang kidnapping sa atin. Maraming tinuro ang mga opisyal kanina sa mga bata at sa mga matatanda. Usal ni Abby, matapos siyang uminom sa baso niya. Oo nga, love. I'm so proud that even the personals are willing to teach them about self-defense. Ibuli man sila o hindi. At least may kaalaman sila paano iligtas ang sarili. Napatingin si Abby sa kapatid niya. Napansin niyang nakatingin ito kay Henry habang nagsasalita ito. Alam niyang proud ito dahil ang napangasawa niya ay isang mabait na lalaki. May responsibilidad at may paninindigan. Muling lumagok ng panibagong alak si Abby at ninanam naman pait sa kanyang panlunok. Tila mas nauna pang mahilo ang dalaga. Dahil ang alcohol tolerance niya napakababa lang. Banyo lang ako Pagpapaalam ni Abby sa kanyang asawa. She stayed in the CR until she felt satisfied. Maya-maya pa yung nilapitan niya ang lababo. Ilang sandali lamang tinignan niya ang refleksyon sa salamin
Saka napatawa ng mag-isa. She looked like a drunk mad woman at the moment. Kaya naman mabilis niyang hinugasan ang kanyang muka. Naghilamos siya. Huminga siya ng malalim matapos ang ilang beses na paghihilamos. Akmang lalabas na sana siya nang biglang may naririnig na siyang halinghing. She tried to listen to it clearly. Ngunit hindi naman niya marinig na maayos. Maingat yung binuksan ng pinto saka pagapang kong lumabas. Nagtago siya sa isang malaking furniture. Nagulat na lamang siya na makita ang kanyang kapatid na nakaluhod sa harapan ng kanyang asawa. Napatakip naman agad siya ng bibig sa nakita. Ang init ng araw ang siyang gumising sa sistema niya kinaumagahan. Kumirot ang ulo niya kaya napaungol siya habang napahawak dito. Wala rin sa tabi niya ang kanyang asawa nang kapain niya ang kabilang banda ng kama. God, was I just dreaming then? Hindi makapaniwalang tanong niya sa sarili. She doesn't know whether to believe if it's a dream or not. Pero base nga sa kagigising niya lang na sistema, baka nga'y panaginip lang yon. Hindi na nagtagal, bumangon na siya upang maghugas ng muka, bago naisipang bumaba. Hindi pa rin mawala sa isip niya ang panaginip niya. Masyadong makatotohanan ang kanyang nakita para isiping panaginip lamang yon. At nang makababa siya, amoy niya ang corned beef na siyang kasalukuyang niluluto. Even fried eggs and the smell of toasted bread lingered in the air. Napangiti naman siya nang mapagtantong nagluluto ng agahan ng kanyang asawa. Ngunit na makababa naman siya ng tuluyan, ganun na lang ang pagkatigil niya na makitang magkasama ang kanyang asawa at ang kapatid. Napawi ang ngiti niya sa labi. Gising ka na? Nakangiting tanong sa kanya nito. Hindi siya agad nakasagot habang palipat-lipat sa dalawa ang kanyang paningin. Gusto niyang subukan na isiping wala lang, pero hindi niya maiwasang maalala ang panaginip niya. Talagang parang totoo. Kagigising lang. Sakit nga na ulo ko. Nilapitan siya agad ng asawang si Henry. Niyakap siya sabay halik sa kanyang noo. Do you want soup? May niluto ako kanina. Nagangat siya ng tingin sa kanyang asawa. Tila para siyang bata kumarahan ng pagtango. Hinalikan siya agad nito at tumugod din naman siya dito. Sa kalagitnaan nun, ibinaling niya ang mga mata sa nakatayong si Laurel. Nakangiti lang ito habang nakayuko ang ulo. Naghihiwa pa rin ang sibuyas. Hindi naman nagtagal ang kanilang halikan, kaya nagangat din ito ng paningin. Pinapa-feel niyo talaga, the third wheel ako Saad ni Laurel, habang may hawak pa ring kutsilyo. Oh no, sister, we didn't mean to. Ganito talaga kami maglambingan mag-asawa. Aniya, binigyang diin ng salitang mag-asawa. It might be sound territorial, pero yun talaga ang gustong ipabatid ni Abby sa kapatid. Hanggat di pa siya nakakasiguradong panaginip lang ba yung nakita niya o totoo, hindi matitigil ang kanyang sistema at kaluluwa. Since then, gusto niya nang bantayan ang kanyang kapatid. Maya-maya pa ay naisipan ni Abby na lumabas sila ni Laurel. Gusto niyang dalhin sa mall ang kapatid niya. She can't afford to let her sister stay in the same area where her husband is. I just need to prove it's a dream. Ani Abby sa sarili. Ang ganda nito, sis. Ani Laurel sa kanya, habang tinataas ang kulay pula na dress. Medyo seductive yun, kaya napalunok siya. I like the black more. Sabi naman ni Abby sabay kuha ng itim na bersyon ng kinuhang damit. Tiningnan agad ni Abby ang refleksyon niya sa salamin. Black suits her. But what made her left in awe was her sister's decision afterwards. Di akin na lang to. Tumabi si Laurel sa kanya sabay tingin sa salamin. Pansin agad ni Abby na parang may matigas na bumara sa kanyang lalamunan at nahihirapan siyang lumunok. Seeing her sister wear that, naiisip niyang may maagaw sa kanya. Bagay sa'yo. Ngiting puri ni Abby. She's a theater student and she mastered sounding it natural. Hindi ba sa tono niya ang pamimeke? Talaga? Bagay din sa'yo yan. Tuwang saad ni Laurel. Matapos ang sandaling yun,
Binayaran na nila ang kanilang pinamili. Nauna pang lumabas si Laurel matapos. Pero hinintay naman siya nito. Ngunit bago pa man siya makalabas ng tuluyan, may natanggap siyang isang mensahe sa kanyang phone. Mula sa isang di kilalang numero. Napataas ang kilay niya habang napapalunok. Binuksan niya yon at biglang bumungad sa kanya ang mensaheng may babala. Mag-iingat ka. Sa mensaheng yon, kinilabutan siya. Akmang magtitipa na sana siya ng reply nang bigla siyang tinawag ng kapatid. Avi, tara na! May ngiting tawag sa kanya ng ate niya. Binaling niya ang kanyang paningin sa kanyang kapatid. Sa kanginitian nito. Tumango siya bago ito tumalikod. Napailing na lamang siya habang pinagmamasdan nito. Sabay lagay ng kanyang phone pabalik sa loob ng bag. Pinaalalahanan niya ang sarili na wag na yung isipin dahil hindi na yun importante at baka isang prank lang yun mula kanino man. Papasok na sana sila ni Laurel sa isang restaurant nang may agaw-pansing dalagang tumawag sa kanya. Sofia! Hindi pala siya ang tinatawag nito, kundi ang kanyang kasama. Doon lang din niya napagtantong parang si Laurel ang tinatawag nito. Nakita niya ang paglunok ng kanyang kasama. Kilala mo? Tumingin naman si Laurel sa kanya sabay ngiti. Ngunit alam niyang kinakabahan to. Nakikita niya sa mga mata nito. Kakilala lang. From Avi's peripheral, nakita niyang papalapit ito sa kanila. You know what? Why don't you find us a seat, Avi? Tumango naman si Avi, saka naglakad palayo kay Laurel. Nagaanap siya na mauupuan nila. Ngunit hindi niya mapigilang hindi lingunin ang kapatid. Bigla siyang nakuryoso dahil sa tinawag ng babae kanina kay Laurel. Sino si Sofia? Hindi nagtagal, dumating na rin ang kanyang kapatid sa upuan nila. How was it, ate? Tanong ni Avi. Wala naman. Siya yung kasama kong tumakas na nakidnap kami. I just told her na nahanap ko na yung pamilya ko. She asked nga kung nakita ko na ba parents ko. Pero sinabihan ko namang nasa abroad, gaya ng sabi mo. Tumango naman din si Avi. Nasa abroad kasi ang kanilang mga magulang. Umuwi lang nung makarating ang balita sa kanilang nakauwi na ang kanilang nawawalang anak. Nanatili pa ang mga ito hanggang sa kasal ni Avi. Hindi naman nagtagal pumunta na sa kanila ang waitress. Ang kaninang dalaga na siyang lumapit kay Laurel. Hello, pasensya na tungkol kanina. Paghingi nito ng paumanhin. Ngumiti si Avi dito. Naku, ayos lang yon. Baka nga kakilala mo si ate o baka nagkamali ka lang. Pero kinwento na rin ni ate sa akin na magkakilala na pala kayo noon. Tumango naman ang dalaga. Oo tinatawag ko siyang ate Sofia noon kaya yun pa rin ngayon ang tawag ko sa kanya. Kinukwentuhan kasi niya ako patungkol sa isang prinsesa. Sofia yung pangalan. Napangiti si Avi. Yun ang paborito niyang cartoon noon na sabay nilang pinapanood ng ate niya. I remember. That used to be my favorite cartoon. Palagi akong sinasamahan ni ate na manood niya noon. Wow naman, kaya pala. Yun kasi ang kinukwento ni Sofia sa akin kapag natatakot ako. You know, takot na takot ako noon at wala akong makapitan talaga. And I'm relieved na naroon si Sofia. Sinabay pa niya ako sa pagtakas. Nakita ko pa yung mga magulang ko na natligtas ako nakauwi. That's good to know. Hindi nagtagal umorder na sila ng pagkain. Ngunit agaw pansin naman ulit sa kanya ang biglang pagtunog ng phone niya. Nakatalikod yon, ngunit alam ni Laurel na may tumatawag. Hindi mo ba sasagutin yung phone mo? Napangiti siya sa kamarahang tinignan ng phone. Sorry, sasagutin ko na lang muna. Sa CR ko na lang to sasagutin. Pagpapaalam niya sa kapatid. Sige, balik ka agad baka dumating na yung pagkain. Tumango naman siya, sabay kuha ng phone niya. Mabilis niyang tinungo ang banyo ng mga babae. Tinignan niya kung sino ang tumatawag. Nakitang kapareho lang ng di kilalang numero ang nasa caller ID. Namamawi siya. Pinag-iisipan ko sasagutin ba niya o hindi. Until she missed one call. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang phone. Akala niya hindi na ito ulit pang tatawag.
Ngunit maya-maya pa bigla na naman itong tumawag ulit. What the hell do you want? Narinig niyang humalakak na nasa kabilang linya. Nangilabot naman siya sa paraan ng pagtawa nito. Ani mo'y isang kontrabida sa isang pelikula. Chill lang, miss. Binibigyan lang naman kita ng babala. Bakit? At para sa naman ang babala mo? Hindi mo tunay nakakilala ang kasama mo. Excuse me? You'll know it soon. Bago pa man siya may masabi, pinatay na ng nasa kabilang linya ang tawag. Sa labis sa pagkairita, halos gusto niya nang ibato ang kanyang phone sa lababo pero hindi niya ito magawa. Kaya naman kinagabihan, humingi siya ng tulong kay Edmond. Ang kakilala niyang magaling humanap ng lokasyon ng tumatawag. May background din kasi. Sa isang ops, binigay niya ang numero sa kaibigan at pinahanap ko saan ang lokasyon nito. Burner phone to, Avi. Ano meron sa numerong to? Burner phone? Napalunok siya. Hindi ko alam, pero may mga sinesend siyang creepy texts. Hindi ko alam kung paano magre-react. Ano ba mga pinagsisend niya sa'yo? Puro mga babala na hindi ko raw kilala ang kasama ko, pero imposibleng hindi. Sino naman? Yun ang hindi ko alam. Imposibleng asawa at kapatid ko. Matagal ko na nakakasama yon. Ilang taon ko na rin nakasama si Ate Laurel simula na makita ko siya ulit. Narinig niya ang marahang pagbuntong hininga ni Edmond mula sa kabilang linya. Maya-maya pa'y hindi na nila pinatagal ang tawag dahil oras na ng hapunan. Sumunod na lang siya pagkatapos niyang maligo. Pagkababa naman niya rooy, nasa hapag na si Laurel at Henry. Bigla na naman pumasok sa isip niya ang kanyang panaginip. Oh, Abby, halika na! Tila nagising siya mula sa pagkakalunod sa kanyang mga iniisip nang tawagin siya ni Laurel. Napangiti naman siya nang wala sa sarili, sa kadahilan ng ayaw niyang ipahalata na may malalim siyang iniisip. Wala dapat ni isang makaalam sa iniisip niya kundi siya lang. Kaya naman, madali niyang nilakad ang papunta sa hapag at sinaluhan ng asawa niya at kapatid. Habang nag-uusap ang mga ito, tila para siyang hangin lang sa pagitan ng dalawa. Nagtataka pa rin siya kung bakit may nagpapadala ng mga babala. Bumalik siya sa katinuan nang hawakan siya ng asawa sa kamay. Love, ayos ka lang? Oo. Ayos na ako. Pagsisinungaling niya. Malalim yata iniisip mo, Avi. Tiningnan niya ito sa kamas ngumiti pa. Well, I can't help it, ate. May naisip ako para sa bagong libro ko. I feel like I need to write it. Pero kailangan ko lang maging maingat. That's good, love. May naisip din ako lately na sulat ko na nga. Sinabihan ko na rin ang publishing house patungkol sa bago kong sinusulat. Handa raw nilang i-publish agad bilang libro kapag natapos ko. Tumangulang si Avi. But that's not what she's been thinking though. Mabilis na lumipas ang panahon. Sa kabutihang palad, hindi na muling ginambala pa si Avi nang nagpapadala ng babala. Hindi siya nagtataka siya ngunit minsan napapaisip siya kung bakit wala na. Alam niyang babalik at babalik pa rin ito kapag hindi niya inaasahan. It's her birthday party. Marami ang dumadayong bisita. Some of them are mostly their friends and some known crew from their publishing house. Wala ang parents niya ngunit nagpadala naman ito ng regalo para sa kanya. Happy birthday, Avi! Ngumiti naman siyang sinagot ito. Uy, salamat, pasok kayo. Kung tatansyahin, mahigit 30 katao ang nasa loob ng pamamahay. Kilala nilang lahat. Ngunit sa kalagitnaan ng pagsasaya sa kanamang pagkatanggap ni Abby ng mensahe. Nang kanya itong basahin, hindi na ito isang babala, isa na itong pagtatangka. Enjoy your birthday, as if it's your last. Tila nakaramdam siya ng kilabot. Napalingon siya sa paligid. Nagtataka siya kung bakit alam ng kung sino nakaarawan niya ngayon. Pumunta siya ng kitchen, hinanap niya si Henry. Pinagdasal niyang sana hindi pa marami ang nainom nito. Gusto niyang sabihan ng asawa patungkol sa natanggap niyang mensahe, ngunit wala naman ito sa kusina. Guys, nakita niyo asawa ko? Tanong ni Abby sa mga pamilyar na mukhang naroon. Sabay-sabay naman na umiling ang mga ito. Kaya walang nagawa ang babae,
kundi ang hanapin ito sa iba pang parte ng bahay. Nagtungo siya sa garden. Wala roon. Sa living room. Wala rin. The only place she hadn't checked was upstairs. Kaya dahan-dahan siyang naglakad patungo sa taas. Ang unang kwartong nasa isip niya ang pinuntahan niya. Ang kwarto nilang mag-asawa. Ngunit wala roon. Akmang bababa na sana siya nang may marinig siyang mga impit na ungol mula sa kwarto ng kapatid niya. Napalunok siya habang nakatitig sa pinto. Dahan-dahan niya itong nilapitan sabay hawak sa hawakan ng pinto. At habang papalapit siya, palakas ng palakas ang ungol na nagmumula sa loob ng kwarto. Dahan-dahan niyang inikot ang siradura at nang bumukas ito, tumambad sa kanya ang kanyang asawa at kapatid. Nasa ibabaw si Laurel, habang ang kanyang asawa naman, walang kalaban-labang nakatihaya. Ang pantalon nito'y nasa tuhod na. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Ngunit wala na siya sa sarili niyang pumasok at hinatak ang buhok ng kapatid. Napadaing naman ito, saka napahawak sa ulo. Gusto nitong magpumiglas ngunit hindi naman magawa dahil sa mahigpit niyang pagkakakapit. Tinignan niya ang asawa niyang walang malay. Tulog. Binalingan naman niya ang kapatid sabay sampal ng malakas. Ang ina mo, nakikita na kalon dito sa bahay, binababoy mo pa ang asawa ko? Sigaw ni Abby kay Laurel. Halos hindi niya makilala ang sarili dahil sa galit. Mas lalo pa niyang hinigpitan ang kapit niya sa buhok ng kapatid. Sa mga sandaling yon, niwala sa kanyang isip na kapatid pa niya ang sinasabunutan niya. Abby, bitiwan mo ako, sorry. Sarkastiko siyang tumawa. Ano? Nagsasorry ka na ngayon? Siguro nung inakala kong panaginip lang yung sinusubo mo yung asawa ko. Totoo nga pala. Ang lintik ko palang kapatid, may tinatagong pagtingin sa asawa ko. Hindi ko sinasadya. Humahagulhol nitong sagot, ngunit hindi naman natinag si Abby. Hindi mo sinadya pero pinatungan mo. Anong klaseng rason yan, ate? Ayos na siguro kung ibang lalaki no? Pero hindi. Asawa ko ang tinitira mong hayop ka, malandi ka ahas! Sa inis, napabitaw na lamang din si Abby sa buhok nito at napahilamos sa sariling muka. Gusto niyang umiyak kaso nagpipigil siya. Pinipigil niya ang lahat ng yun gamit ang galit. Pinatira kita dito dahil may tiwala ako sa'yo dahil magkapatid tayo. Pero tinrader mo ako. Ano bang malikot ganyan ang sinukling mo sa akin ha? Ang bait-bait namin sa'yo. Sorry Abby, sorry. Sa mga sandaling hindi na alam ni Abby ang mararamdaman, kusang nagsibagsakan ang kanyang luha. Hindi niya yun kontrolado, kaya hinayaan niya na lang yun. Naninikip ang kanyang dibdib habang nakatingin sa asawa niyang walang malay at lasing na masyado. Pero sa pagkakaalam niya hindi ganyan malasing, si Henry. Hindi ito madaling mawala ng ulirat. Kaya naman muling gumapang sa kanyang sistema ang galit at sinampal ng napakalakas-lakas si Laurel. You bitch! You drugged my husband? You fucking drugged him! Naghihisterya niyang sigaw. Abby! Rinig niyang tawag sa kanya ng babae. Narinig din niya maya-maya ang pag-ungol ng kanyang asawa gamit ang pangalan niya, pero hindi siya natinag. Natigil na lamang siya na makitang may dugo sa labi ni Laurel. So ito pala ang pinababatid ng babala, na hindi ko masyadong kilala ang nakapaligid sa akin. Ang ate ko pala. Napapatanong na lang talaga siya sa isip, bago muling napaluhod. She never thought that her sister would do something like that. May galit niyang tiningnan ng kapatid. Gusto pa niyang saktan nito ng pisikal, ngunit ayaw niyang mas ibaba ang level niya sa katulad nito. Sa inis niya umalis siya ng bahay, kahit pa birthday party ang naroon. Wala siya sa sariling sumakay sa kotse at nagmaneho. Wala siyang alam kung saan ang patutunguhan, ngunit doon lamang siya huminto sa isang park. Tamad siyang lumabas ng kotse. Umiiyak habang nilalakad ang isang bench sa may sentro. Wala siyang pake kung anong oras na. Umupo lang siya doon habang nakatingala sa madilim na kalangitan. The cold didn't even bother her. She was questioning her thoughts. That one dream, totoo pala yun. Umiyak lang siya nang umiyak
hanggang sa tuluyan na siyang nilamon ng antok. Naalimpungatan siya nang maramdaman niyang parang may naglagay ng kumot sa katawan niya. Tamad niyang idinilat ang mga mata at napabangon. Nakita niya ang isang may katandaang babae. May dumi ang suot nito. Napagtanto niyang kinumutan pala siya nito ng isang karton. Pasensya na't nagising kita, iha. Nakita kasi kitang nilalamig. Napalingon siya sa paligid. Nakitang may dumadaan na sa parke. May nagja-jogging at may naka-uniforme. Maliwanag na rin ang kalangitan. Binalingan niya ang matanda sabay ngiti ng tipid. Ayos lang po. Ako nga po dapat magpasalamat. O siya, ba't ka rito natulog? Sobrang lamig kanina. Nakatulog lang po siguro habang nagmumuni-muni, Nay. Malamig. Iyang hinigaan mo may kalamigan din, hindi ka ba nababahala? Di naman po masyado. Kumain na po ba kayo? Gusto niyo po, libre ko kayo? Uy, iha, ayos lang ako, ano ba? Ay sus, wag na po kayo mahiya. Tara, samahan niyo po ako. Diyan tayo sa isang fast food. May breakfast meal sila, kain tayo doon. Tila nasiyahan naman si Abby nang pumayag ang matanda. Malambot ang puso niya sa mga matatanda, lalo na't sa may mga edad na. Kung isa siyang politician, she would surely do a housing project para sa mga walang mauuwi ang bahay. Saglit lang na naiwan ni Abby ang matanda sa bench dahil kinuha niya ang credit card sa kotse. She's glad that some of her cards were in her car. Dinala niya ang matanda sa fast food at nag-order ng 2 breakfast meal. Bakit ka nga ba naroon, iha? Biglang tanong ng matanda dahil nagtataka ito sa kanya. Nakaramdam naman si Abby ng pagkahirap sa paglunok. Tinraidor ho ako ng kapatid ko. Paano? Binitiwan ni Abby ang kanyang kubyertos. Nakikipag-sex siya sa asawa ko. Walang kamalay-malay ang asawa ko. Na may ginagawang kawalangyaan sa kanya yung kapatid ko. He was drugged. At hinayaan mo. Tila hindi inasahan ni Abby ang tanong na yon. Ngunit umiling naman siya bilang sagot. Hindi po. Of course, sinarap ko ang kapatid ko. Di ko nga alam kung dapat pa ba akong mag-guilty dahil nasaktan ko siya sa pisikal na paraan. Ang sakit lang din naman po kapag yun ang naabutan ko sa kwarto. Lalo na't ginagawa niya yung kahalayan sa asawa ko. Alam mo yun? Birthday ko ho eh. Sa bahay ko pero ako yung umalis. Iniwan mo rin ang asawa mo, iha. Yun nga rin po ang problema ko, Nay. Hindi ko alam kung ano nakain ko at iniwan ko yung asawa ko dun kasama ng kapatid kong ahas. Ilang taon na ba kayong kasal ng asawa mo? 5 taon po. Matagal-tagal na rin pala, iha. Huwag mong sayangin ang pinagsamahan yung dalawa. Hindi biro ang 5 taong kasal. Gaya ng sinabi mo, walang kamalay-malay ang asawa mo. Kaya hindi ka rin dapat magalit sa kanya. Sa kapatid nga lang po valid yung galit ko. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin ngayon. Ewan ko, ba't ako pa yung nahihiya? Ayos lang yan, iha. Natural lang din naman yung naipakita mo sa kapatid mo. Pero, gawin mo ang iyong makakaya para ayusin ang sitwasyon yung mag-asawa. Napangiti na lang si Abby saka nagpatuloy sa pagkain. Nang matapos naman sila ay nag-iba na sila ng landas. Muling sumakay si Abby sa kanyang kotse at nagmaneho pa uwi sa bahay nilang mag-asawa. She stared at their house from where she was standing. Ilang mga malalalim na hininga ang pinakawalan niya bago niya pinihit ang hawakan ng pinto papasok. Nagulat siya nang makita kung gaano kalinis ang bahay. Niwala ng bakas ng party. Huminga siya ng malalim saka yun pinakawalan. Nakita niyang may maleta malapit sa hagdan. Alam niya agad kung kanino yon. Pero hindi naman niya makita ang kanyang ate. Kaya wala siya sa sariling napaupo sa isang couch. Wala siyang planong pag-usapan ng patungkol kagabi. Nang makita niya itong bumaba na hagdan, tahimik lang siya at blanko ang kanyang aura. Alam niyang hihingi ito ng pasensya sa nangyari kagabi. Avi, bago pa man ito makapagsalita, pinutol niya ito gamit ang isang salita lang. Upo. Agad namang umupo si Laurel sa isang sofa kaharap niya. Nakataas ang kilay niya habang tinititigan ang nakabihis niyang kapatid.
Alam niyang aalis ito at magpapanggap na nasasaktan ulit. This bitch should have considered this drama to happen. Once she does that. Bumuntong hininga si Abby bago nagsalita. Anong naisip mo? Bago mo naisip na gawin yun sa asawa ko, ha? Abby, wag mo ako matawag-tawag sa pangalan ko, Lauren. Sagutin mo yung tanong ko. I have this attraction towards him. Attraction? Did you even consider me as your sister? Naasawa ko ang inahas mo? Abby, please. Come on, wag mo ako ma-please-please dyan. You didn't say please when you're on top of my husband. Remembering it, nandidiri ako. Napayoko naman ito. Alam mo, minsan napapatanong ako kung ikaw pa ba yung kapatid ko eh. Something changed. Di ko alam kung ano. Hindi ganyan ang kapatid ko. Nawawala ng respeto sa akin at sa kung sino mga taong importante sa buhay ko. Sino ka ba? Ako ang kapatid mo. Kapatid? Napalunok ang dalagang nasa harapan niya. Who are you fooling, Sophia Jeanette Loron? Napaawang ang labi ng babae nang marinig ang tunay nitong pangalan mula sa bibig ni Abby. Ang kaninang paawang aura napalitan ng nakakalokong ngiti. Hindi naman makapaniwala si Abby sa inasta nito. Mukhang napaaga ang pagkilala mo sa akin ah. Kanina, bago ang sandali na yon, tinawagan siya ni Edmond upang iparating sa kanya na ang babaeng kinakasama nila hindi pala niya ang tunay na ate. Ito'y si Sophia Jeanette Loron, isang dalagang minsan na ring biktima ng human trafficking. Nakatakas ito noon at na makitang malaki ang pabuya ni Abby basta't mahanap lang ang kapatid niya, doon ito kinuha ang tsansang magpanggap. Napansin na rin ni Abby na maraming nagbago dito. Kaya napagtanto niya hindi ito ang tunay niyang kapatid. Nasaan ang tunay kong ate? Di ko alam, pero inis na inis ako sa pangalang yan simula pa lang. What do you mean? Well, magkasabay lang naman kami ng ate mong tumakas. Kaso muntika na kami mahuli. Kaya siya yung tinula ko para maging bait upang makatakas kami. Ang tanga lang din kasi ng ate mo. Alam niyang may kasamaan na ugali ko kaso santa-santita siya. Sinama niya ako. Kaya yan. Namatay siya sa sarili niyang katangahan. Biglang gumapang ang inis sa sistema ni Abby. Hayop ka? Akmang tatayo na sana siya nang bumunot ito ng baril mula sa purse nito. Subukan mong kumilos. Hindi ako magdadalawang isip na pasabugin niyang ulo mo. Hindi na agad nakagalaw si Abby sa mga sandaling yon. She was scared because of the gun. Ngunit nanaig pa rin sa sistema niya ang inis. Ang ina mo. Alam ko, hindi mo na kailangang ulit-ulitin yan. Sayang nga lang, hindi mo nakuha yung clue na ako pala nagpapadala ng death threat sa'yo. Kagabi nga lang ang panghuli. Confession ito. Tila parang nabingi si Abby sa narinig. Remember your car? Nung di gumana ang brake? Dapat sana, mamamatay ka na nun eh. Kaso hindi. You're too genius to survive it. At putang ina, hindi gumana ang plano ko. Biglang bumalik sa isip ni Abby ang eksena nung hindi gumana ang brake ng kanyang kotse. Pupunta sana siya nun sa simbahan. Ngunit akmang titigil na sana siya na mag-red light kaso hindi gumagana ang brake niya. Ikaw ang may sala nun? Ikaw may gawa nun? Sa tingin mo, sino? Mas hayop ka nga talaga sa lahat ng hayop. You're a piece of shit! Tumayo naman agad si Sophia. Sabay sampal kay Abby ng napakalakas. I endured every curse word you told me last night. Kasi akala ko magiging mapagpatawad ka. Pero sino nga bang madaling magpatawad ko? Sinakyan ko ang asawa mo. Hangal ka. Nasaan ang asawa ko, ha? Hulaan mo kung nasan. Tila hindi mapigil ni Abby at akmang tatayo upang hanapin ang asawa ng tutukan siya ulit ito ng baril. Wala siyang nagawa kundi sumigaw na lang. Henry! Nag-aalalang sigaw niya, ngunit wala siyang naririnig na sagot pabalik. Sophia pursed her lips before smiling again. Well, I had sex with him again this morning. I mean, sorry, but fucking with him again this time nagising siya was more exciting than last night. Para ako nakikipagtalik sa patay. Hayop ka at wala kang magagawa.
Humahangos na si Abby kakasigaw at panggigigil na kanina pa niya tinitimpi. Pinakalma niya ang sarili. 3 beses na huminga ng malalim bago tinuloy ang plano niya. Sinipa niya ang paligid ng kamay ni Sofia, dahilan upang tumilapon ang baril palayo. Walang pasabi, sinabunutan niya ito hanggang sa mahiga sila pareho. Ang kati-kati mo! Gigil niyang sabi. Habang patuloy silang gumugulong, habang nakahawak sa buhok ng isa't isa. Nang makatsamba si Abby ng posisyon, pumaibabaw agad siya sa dalaga at paulit-ulit na sinampal ito. Hindi naman makalaban masyado si Sofia, kaya doon siya bumuelo ng pagsuntok sa labi nito. Natigilan si Sofia na para bang nagulat. Umalis siya agad sa ibabaw nito upang hanapin ang asawa. Nagulat si Abby nang makita na hagapos ito. Walang saplot pang ibaba, may busal sa bibig na siyang dahilan kung ba't hindi ito makasagot agad. Abby, I'm so sorry. Hinalikan niya ang asawa sa noo. I'm sorry too, hindi ko sinadyang iwan ka. Si Laurel siya. Hindi siya si Laurel. Isa siyang impostora. Matagal nang patay ang kapatid ko, ayon sa kanya, hindi ito nakaligtas. Kinuha niya ang chance ang magpanggap bilang kapatid ko kasi hindi ko na rin maalala yung itsura ng kapatid ko. Kasi bata pa kami nung mawala siya. Kaya nabuhay siya bilang isang impostora sa bahay na ito. Nirape niya ako. Hindi ako nag-cheat sa'yo. Please don't leave me. I know, love. I won't leave you. Sabay tayong aalis dito. Ipapakulong natin yung hayop na yan. Mabilis na tinagal ni Abby ang pagkahagapos kay Henry. At nang malapit na sila matapos sa kanamang may nagpaputok ng baril mula sa labas. Napadaing si Abby nang madaplisan siya nito. Napamura siya. Humanap agad siya na mapagtataguan. Si Henry na ang siyang nagpatuloy sa ginagawa nitong pagtatanggal ng gapos. Sinanyasan niya ring magtago ito upang hindi matamaan ng bala. Palingalingan naman si Abby. Naghahanap ng pwedeng gamitin bilang sandata. Biglang bumukas ang pinto kaya walang pag-aalinlangang sumugod si Abby. Inatake niya ito. Inalis niya ang baril sa kamay nito. Tumilapon muli ang baril na siyang nakuha ni Henry. Akmang sasabunutan ni Abby ang buhok ni Sofia nang bigla itong tumakbo papalayo. She's harmless now. Wala sa kanya ang baril. And love, wag na wag mo yung bibitawan. Stay behind me. Tumango naman si Henry na natapos na magbihis sa kasumunod sa kanya. Lumabas na sila at dobling ingat pa rin ang ginawa. Kahit pa man wala ng baril si Sofia, hindi pa rin sila pwedeng magpakampante. Alam nilang hahanap ito ng kung anong pwedeng gawing sandata para masaktan sila. Kung ako sa'yo, Sofia, sumuko ka na habang maaga pa. Kasi wala ka ng kawala ngayon. Ayoko! Sigaw naman ni Sofia mula sa kung saan. Ngunit matalas ang pandinig ni Abby na nagmula ito sa ibaba. Mabilis siyang bumaba kasama si Henry. Hindi pa niya ito sinanyasan na itaas ang baril. Bumungad sa kanila si Sofia na may hawak na kutsilyo. Napalunok si Abby at makakaramdam na sana siya ng takot na makitang duguan ang kanang kamay nito na may hawak na kutsilyo. Saka lang niya napagtanto na nagtamo ito ng sugat mula sa pagkakahampas niya kanina. Sumuko ka na, Sofia. Ba't naman ako susunod sa'yo, ha? Kasi hindi maganda ang mangyayari sa'yo kapag di ka sumunod. Hindi maganda ang ginawa mo. At sino naman magagandahan dyan? Tanga ka ba? Sarkastikong tumawa si Abby. Wala. Pero alam mo na siguro maraming consequences ang haharapin mo kapag nagkataon. As if hindi ako ibibail ni Chief. What? Chief? Oo. Siya lang naman ang inatasan ako magpanggap dahil malaki ang ibabayad mo sa kanila. Alam niyang isa ako sa mga nakaligtas noon, kaya kinuha niya ako upang magpanggap bilang kapatid mo. Napalunok si Abby. Sinungaling. Girl, hindi ako nagsisinungaling, no? Binayaran lang din ako ng putang inang hepe na yan. Hindi naman mapigilan ni Abby ang makaramdam ng tila hindi maipaliwanag na damdamin. Ang hepe korap din pala. Gusto ni Abby na sumigaw nang nararamdaman niya kasi naninikip ang kanyang dibdib. Ano? Feeling betrayed yet? Tanga ka kasi. Tanga man ako.
Pero kayo pa rin ang mananagot sa batas. Umamba ng takbo ang babae. Ngunit mabilis na iwinagayway ni Sofia ang kutsilyo. Napalayo siya ng konti nang muntika na siyang masugatan. Sumubok ulit ng saksak si Sofia, ngunit nakailag si Avi. Walang pag-alinlangan niya itong sinuntok sa muka. Pero parang isang robot si Sofia na hindi marunong sumuko. Di ka rin talaga marunong sumuko, no? Ba't naman ako sa suko? Diyos ka ba? It's funny you're telling me that. Hindi ko alam na sa lagay mo na yan naniniwala ka pa sa Diyos. Tahimik! Napadaing si Abby nang masugatan siya sa kamay. Akmang ipuputok na sana ni Henry ang baril nang umiling si Abby. Huwag mong subukan, Henry. Huwag tayong gumaya sa kanila. Napatingin naman siya sa kutsilyong dahan-dahang bumaon sa tiyan niya. Di na nawalan siya ng lakas, ni kahit ang pagsabunot hindi niya magawa. Hindi nagtagal may lumabas na dugo sa kanyang bibig. Narinig niya ang pagsigaw ni Henry. At ang kasunod nito ay ang magkakasunod na putok ng baril. Dumilad si Abby nang marinig niya ang hampas ng alon. Napagtanto niyang nasa dagat pala siya, nakatayo habang nakatanaw sa papalubog na araw. It was a peaceful thing that time. Hanggang sa bigla siyang nakaramdam na parang may umakbay sa kanya. Nang tignan niya ito si Laurel. Tila hindi naman niya mapigilan ng luha. Ate, long time no si Abby. Saad nito. Namiss kita, pasensya at di kita nakita agad. Shh, ayos lang yun. Di mo naman alam eh. Pasensya na talaga, ate. Don't blame yourself, little sis. Ayos lang ako, masaya ako dito. Kumalas naman sila sa yakap. Ngumiti si Laurel sa kanya. Matagal na akong wala, Abby. Hindi ako pinalit na magkita tayong muli. Nag-alala ako sa'yo. Na kung paano ka. Pero binabantayan naman kita hanggang lumaki ka. Kapag-asawa ka nga eh. Oo, ate. Si Henry yung asawa ko. Mabait siyang tao. Abby, masaya akong masaya ka. At nakahanap ka na makakasama mo hanggang pagtanda. Abby, kailangan mo na akong pakawalan. Sa ilang taon kong narito at nagbabantay sa'yo. Dahil hindi kita gustong iwan mag-isa. Napagtanto kong maayos na ang kalagayan mo. Hindi na ako pwedeng magtagal. Bumalik ka na, Abby. Kailangan ko nang umalis. Kailangan ko nang bumalik sa kung saan ako nararapat. Nagtagpo tayo ngayon ngunit hindi ibig sabihin parehong landas ang tatahakin natin. May taong hindi pa bumibitaw sa iyo, Abby, at hinihintay ka niya. Biglang pumasok sa isip ni Abby ang asawang si Henry. Ate, ayos ka na ba talaga? Maayos pa ako sa maayos. Abby. Sa sandaling yon, unti-unting lumitaw ang puti sa ere at napagtanto na lang din ni Abby na umalis na ang kanyang kapatid. Doon siya nagising. Dahil sa mga naririnig niyang salita, dahan-dahan niyang binuksan ang mga mata. Tinignan niya ang gilid at nakitang nakaawang ang labi ni Henry. Nagsibagsakan din ang luha nito. Bah, gising na si Abby. Narinig naman niya ang kanyang ina. Oh, Diyos ko! Salamat! Tawagin niyo ang doktor. Hindi nagtagal dumating na ang doktor. Chinek siya nito. Lahat ng kailangan para matignan ang komplikasyon. Congratulations, Mr. Ramos. Sa 2 taon yung paghihintay, nagising na rin ang asawa niyo. Hindi pa man siya masyado makakapagsalita ng diretsyo, ngunit dahan-dahan naman siya makaka-recover. Hindi nagtagal, naka-recover na si Abby mula sa pagkakakomatose. She gained her energy and voice back. Bumalik na rin siya sa pagsusulat matapos ang sandaling yon. She wrote a book about her experience. Gaya ng inaasahan niya, bestseller na naman yun. It was even trending on social media. Talk of the town ang libro niya, lalo na ang scene patungkol sa closure nila ng kapatid niya. Many of the readers can relate. Abby, welcome back to the talk show! Ani Gretchen sa kanya. Wala nga naman, Gretchen. It's so good to be back. Hi everyone! So itong book mo pala na to ay hango sa totoong buhay? Yes, it's actually happened. Like, I never thought makakapagsulat ako ng ganito but I'm happy I did.
Oo nga that was really unfortunate no, pero mabutit narito ka na. Still alive and rocking the bestseller category. Tumatawang saad nito. Pinupuri siya nito ng paulit-ulit. Alam mo, Gretchen, hindi talaga siya madali isulat. Marami akong consideration kung tatanggapin ba ng readers, magugustuhan ba nila o ano. I was scared at first but then I remembered that I am in charge of writing my own story. Tama, wag na wag kang matakot magsulat. Whatever your heart desired, yun ang sundin mo. Napatango si Abby at sumang-ayon sa sinabi ng host. Matapos yun, sinundo naman siya ng kanyang asawa sa backstage. May dala itong bulaklak para sa kanya. Surprise! Ani Henry. Love! Kala ko di ka makakapunta, sabi mo busy ka. Well, I am. Pero di ko naman sinabing di kita bibisitahin. Kumusta interview mo? Ayos naman. Masaya. I interacted with the audience. Marami silang nagtatanong kung may bago raw ba akong ipapublish na book. O ano namang sagot mo? I prefer baby muna. Baby? Tanong ba yan o tinatawag mo ako? Ikaw, you sure? Gagawa na tayo ng baby? Tonight? Okay, tonight. They spent the night making love to each other hanggang sa umabot na sila sa puntong nabuntis nga si Abby. Her pregnancy wasn't easy. Maraming mga bagay ang kailangan nilang harapin ng magkasama. Gaya na lamang ng late-night cravings ng babae. Hindi pala talaga madaling magka-baby, no? Ani Abby matapos siyang mag-half bath. Katabi niya ang asawa at pinagpahinga niya ang kanyang ulo sa dibdib nito. Yeah, pero worth it naman. Kapag nakikita na natin yung minimi mo. Malapit na ang due date ni Abby at nalaman nilang babae ang kanilang magiging anak. Pareho naman silang nasasabik sa pagdating nito. I can't wait to. Magiging isang buong pamilya na tayo. At nangyari na nga ang kanilang pinakahihintay. Lumabas ang kanilang unang anak na babae na si Vera. Vera means truthful or faithful. Yun ang naisipan nilang ipangalan sa bata. Ang bilis niyang tumanda ha. Naiiyak na usal ni Abby sa dibdib ng asawa matapos sipan ni Vera ang kandila sa ibabaw ng cake nito. Vera turned 9. Ang anyo ng bata naman sa kanya. Ang mahabang pilik mata, ang mapulang labi, ang dimples, lahat nakuha sa kanya. Hindi naman maiwasan ni Abby ang maging emosyonal gayong tumatanda na ang kanilang anak. All she knows is that she has trust in her daughter. Mommy, si Kalian po. Tila hindi naman maipaliwanag ni Abby ang nadarama ng biglang ipakilala ng kanyang 19 taong gulang na dalagang anak, ang nobyo nito. Napaawang ang labi niya at tinitigan si Vera at si Kalian. May katangkaran ng nobyo ng dalaga, habang si Vera naman hanggang balikat lang nito. To the eyes of some, they would make a great pair, ngunit kay Abby naman, parang hindi pa siya handa. Uni kaihan niya si Vera, at ang magdala ng binatang ipapakilala sa kanila, tila masyado pang maaga para sa kanya. Hindi nakaimik agad si Abby, kaya si Henry ang nakipagkamay dito at bumati. 19th birthday ng anak niya, at wala siyang planong sirain yun. Alam ko kung ano nasa isip mo. I'm just worried, love. Dalaga na ang anak natin. We should trust her. May tiwala naman ako pero hindi ko alam baka lokohin lang din siya. Dahil dun sa nangyari? Alam ko namang hindi mo yun sadya. Hindi natin alam kung anong meron. Akala ko kilala natin yun noon. Pero hindi naman pala. Kamukha niya lang yung kapatid ko. Isa pala yung impostora. At yun pa yung dahilan kung ba't namatay yung ate ko. You know. Nang nasa coma ako, for some reason, kausap ko yung kapatid ko. And what did she tell you? Natanggap na raw niyang wala na siya. Di naman daw siya nagkaroon ng sama ng loob dun sa babae. Mas masaya pa nga raw siya nakatulong siya sa pagtakas nila. That was the least thing she could do during that time. Pero hindi ko naman din tanggap. I know na hindi madaling tanggapin ang lahat. Kung tanggap na ng ate mo, kailangan na rin natin yung tanggapin kahit paunti-unti. Tumango si Abby bilang tugon. Matapos ang araw na yon, tila nagkasundo ang mag-asawa na bisitahin sa presinto ang nabilang kong sinungaling at impostora. Long time no see.
Ngiting usal ni Abby na makaupo si Sofia sa espasyong kaharap niya. Ang pagngiti niya ay wala nang kasamang hinanakit. Alam niyang mahirap pa rin tanggapin lahat, ngunit wala na siyang magagawa. The damage has been done. Ang ginagawa mo dito? Tanong naman ni Sofia sa kanya. Kita pa rin sa mata nito ang galit, ngunit alam niyang hindi siya masasaktan nito dahil ang kamay nito ay nakaposas. Binisita lang kita. I want to know how you are after all these years, but it seems like you're malnutrition. Ano naman paki mo? I didn't come here to fight, Sofia. Wala na akong hinanakit sa'yo. Napatawad na rin kita. I came here to tell you that you should at least forgive yourself for doing that. Alam ko naiinis ka rin maging impostora ng kapatid ko. You portray the role of my dead sister na kagagawan mo rin. Napatawa ang dalaga. Pumayat ka yata. Parang nung hindi pa ako nakakulong, gusto mo rin akong patayin. It's because I thought my sister was fucking my husband. But I knew she won't do that. Malaki ang respeto niya para gawin sa akin yon. As soon as I know that you're not my sister, doon lang ako nagkaroon ng rason na gusto kitang patayin. Ba't di mo ko patayin ngayon? Wala na akong rason to do that. Nasa kulungan ka na. Pinagbabayaran mo na yung kasalanan ginawa mo. Sofia gritted her teeth. Makakalabas ako dito. At pag nakalabas ako dito, no you won't. Tiniti ako mababantayan ka ng mga opisyal dito. Kung tatakas ka, alam ko hahanapin ka pa rin ng pulisya. Upang managot sa batas. You can't escape justice, Sofia. Ikaw ang pumasok. Ikaw din mananagot. Matapos ang pag-uusap nilang iyon, tumayo na si Abby. Wala siyang planong manatili pa. Nang makalabas na siya, tila nalanghap niyang preskong hangin. Hindi gaanong maaraw, ngunit hindi naman ganun kasama ang panahon. Malapit na ang Disyembre, kaya alam niyang natural na ganito ang klima. 4 years, Abby spent her time with her husband and daughter. Marami siyang napagtanto sa buhay, na hindi niya kailangang magkimkim ng hinanakit at hayaan ng panahon na gumawa ng nararapat na parusa sa kung sinong gustong manakit sa kanila. At hanggang tumanda na sila pareho ni Henry, tiniyak nilang magkakasama pa rin sila sa lahat ng hamon ng buhay. The end.